Okay, makinig tayo muna kay Bunyog. Patungkol dito sa mga nagsasabi na hindi raw sila alis sa EDSA hanggat hindi magre-resign ang Pangulong Bongbong Marcos. Yung councilor ng ng Quezon City, Ludovia ka ba yun? Wala, hindi raw sila halis doon. Hindi 2020 kung matatapos ang eleksyon. Paano yun? Hanggang 2020, huwag ka nang halis dyan. Kasi yan ang promise mo. Hindi ka halis dyan, mas maganda magtayo ka ng barong-barong dyan. Kanya lang, pag nakikita kang MMDA, gigibayin ka. Gigibayin ka. Yun ang yan ang request mo Diba? Kaya, sige ano bang masasabi ni Bunyog dito? Si Bunyog ay isang abogado. Professor, tuturo ng konstitusyon yan. Tingnan natin. At the same time, siya ay isang vlogger. Ako saludo ako sa abogado nito kasi tagaan pang pagtuturo ng mga batas. Diyan ako natututo. Dito wala tayong pinipili dito, kaibigan. Wala tayong political color. Nag-aaral tayo ng mga batas. Para meron tayong, huwag tayong maging inosente sa mga batas. Ignorante ka. Kasi pag ignorante ka kawawa ka. Sige, pakinggan na lang natin si Bunyog. Tungkol sa mga nagsisiga-sigaan dito, Councilor Rani Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang nakakatawa mga kabunyo, hindi daw sila aalis. Sabi nung isang leader na DDS, Rani Ludovica ba yun? Leader yun ni Mike Defensor sa Quezon City, ang alam ko Sabi nung Rani Ludovica, sabi nung Rani Ludovica ito sabi niya, hindi kami aalis. Ano man ang mangyari, hanggat hindi nagre-resign si PBBM. Ito. Matindi itong DDS na to. Rani Ludovica. Yan ang pangalan niya. Tandaan niyo yan Councilor. Alam ko, councilor ng Quezon City ito Doon ng mga Bongbong Marcos. Ito yung hangganan nyo na. Alam nyo naman kung ano yung mali, ano yung tama. Pero, ang gusto nyo patunayan, na lahat ay kaya nyong galawin, kaya nyong walang hiyain. Ang Senador Marcoleta nagtatrabaho, nag-iimbestiga para lumabas ang katotohanan at panagutin ang mga may sala sa malawakang nakawan. Pero anong ginagawa nyo? Mas nauna pa, samantalang yung asunto inaano mo Boeing Rimulya na plunder. Kung dinismiss na. Campaign contribution, na yung gagawin mong plunder, hindi lahat ng pagkakataon kaya mong baluktutin ang batas Rimulya. Sa tingin niyo, sir, ilan pong grupo pa po? Aside from INC, mas marami na rin mga tumugon ng mga ordinaryong tao sa panawagan po ng Iglesia ni Cristo na para matapos na po, tapusin na paghihirap ng bayang ito. Panagutin ang dapat managot at higit sa lahat, alam naman natin kung sino nagpapahirap sa bayan. So ulitin ko lang po, ang ating panawagan ay resign? Ang ating pong panawagan, hindi aalis kami rito hanggang hindi ka magre-resign Bongbong Marcos. Yun po. Sinabi niya, walang niya si Bongbong kasi nagwawalang niya siya. Sinabi niya pa kay Ombudsman Jesus Remulla, binabaluktot ang batas. Sino ang bumaluktot ng batas?
Hindi ba si Marcoleta? Di ba? Sinabi niya tumanggap siya ng campaign money, 75 million. Pero hindi niya nilagay sa sose. O, sino ngayon ang bumaluktot ng batas? Hindi ba si Marcoleta? Ayon sa sose, lahat ng kandidato, nanalo, natalo, dapat ilagay mo ang pangalan at perang halagang tinanggap mo. Yun ang batas. O, hindi ba binaluktot niyang batas? Ganyan ang mga sinasabi ninyo eh. Huwag baluklotin ng batas. Siya nga nagbaluktot ng batas eh. Hindi niya nilagay sa kanyang sose. Yung nasabing pera, 75 million. Sa 3 tao nagbigay sa kanya, pangalan na si Mike, isang Biray, at saka isang Di Jesus. Tinanggap niya yan. Inamin niya nga sa Net 25 yan eh. Pero ang sabi niya, nakiusap sila, wag nang ilagay yung pangalan nila. Kasi pag nalaman, baka paginitan sila. Napanood ko yan eh. Ang batas-batas. Hindi ba lagi sinasabi ni Marcoleta, batas? O, di ba? Siya nga mismo bumabaluktot ng batas eh. Pagkatapos pagbibintangan nyo si Remulla, nagbaluktot ng batas at tinatago pang walang niya si Marcos, nagwalang niya. Grabe ka, konsilor ka pa lang ha. Magpresidente ka muna. Bago mo pagsabihan ng ganyan si Bongbong. Mag-ombudsman ka muna. Bago mo pagsabihan ng ganyan si Crispin Remulla ng ombudsman. Alam niyo kayong mga kampo ni Satanas, dapat hindi ganyan eh. Sige nga, huwag kayong alis dyan ha, sa EDSA. Sabi mo, hanggat hindi magre-resign si Pangulong Bongbong. Sige nga, gawin natin. Panoorin namin, kami mga taong bayan. Mga perwisyo kayo eh. Nagrarally kayo, wala man kayong permit eh. Di ba ang mga perwisyo kayo pagka ganyan? O ngayon, yung ikalawa ninyong rally, wala na, linangaw na. Bakit? Siguro, nautog na yung nauto ninyo. Kasi naging, imbis na magalit ang taong bayan kay Pangulong Bongbong, tuloy sa inyo nagagalit ang taong bayan. Kita nyo, tingnan nyo yung mga social media. Ang daming galit sa inyo. Di ba? Maraming nagalit sa inyo. Imbis na magalit kay Bongbong, hindi nagalit. Sa inyo nagalit. Dodobi ka. Patuloy natin. Aalis kami rito hanggang hindi ka magre-resign, Bongbong Marcos. Ayan. Itong councilor na ito ng Quezon City, Rani Ludovica ang pangalan. Sabi niya, hindi kami aalis dito hanggang hindi ka magre-resign, Bongbong Marcos. Paano na ngayon yan? Paano ngayon yan na hindi naman magre-resign si Bongbong Marcos? Paano magre-resign yan sa ganyan na bilang ng tao na kukunti at manipis? Mapagpaparesign mo si PBBM sa Nangangarap naman ng gising itong leader na ito ng DBS ha. Hindi daw sila aalis anuman ang mangyari. Yan din yung sinasabi ni sabi naman ni Eric Celes sa kanijing Paras. Napanood ko yung kanilang mga yung kanilang mga talumpati doon sa rally. Nagsisigaw si Jing Paras. Dating congressman yan si Jing Paras at saka si Eric Celes. Sabi ni Eric Celes sa kanijing Paras, BP Sara, pamunuan mo na kami. Ang inaasahan nila,
pag pinamunuan sila ni Sarah, dadami sila. Yun ang inaasahan nila. Ha? Matangan, ang panawagan na kasi nila, people power na eh. Oh, people power. Yan yung sinasabi ni Yusek Claire Castro. Mag-ingat kayo sa INC. Kasi yung rally ninyong ino-organize, hindi na lang yan para kay Marcoleta. May component na yan ng destabilisasyon. Nananawagan na sila, napatalsikin na si PBBM, mag-resign na, people power na. Ito na yun. Oh, sabi nitong isang leader ng mga DDS, hindi kami aalis dito hanggang hindi ka magre-resign, bongbong ka. Ha? Awan ko, kaya pa ba nilang mag-rally sa susunod na araw? Ha? Bukas? Ha? Ay, kabunyo. Wala na. Oh. Hindi, yan yung yan yung sinasabi ng DDS, ano na yan, leader. Ano yan, leader yan ni Mike Defense. So, ang sabi ni Bunyog, meron pa kaya silang nirarally bukas? Wala na. Kinansila na po ng Quezon City ang kanilang permit. Sapagkat marami na pong complaint sa Quezon City, nagre-reklamo na may merwisyo na itong mga demonyong ito nakampun ni Satanas. Ba't ko nasabing ganyan? Ang Iglesia ni Cristo ay itinayo ni Yumaong Felix Manalo. Isagod. Isagod po apelyido niya, yung Manalo sa nanay niya. Antikristo sila. Ngayon, bakit sila naging antikristo? Sapagkat ang kanilang paniwala kay Kristo, tao, hindi Diyos. Nagaya ni kagaya natin tao si Jesus. Hindi kailanman naging Diyos yan, sabi nila, sa kanilang doktrina. Pero pag babasahin mo ang Biblia, siya ay Diyos. Oh. Hindi ba mga walang yayan? Ginagamit ang pangalan ng Panginoong Yesus, Iglesia ni Cristo. Pero nung ginawa nila kay Kristo, tao. Ano sinabi nila kay Felix Manalo? Anghel. O, sino po bang mataas sa dalawa? Anghel o tao? Natural, mataas ng kaunti ang anghel ayon sa Biblia. O, paano yan? Yung kanilang founder na matagal ng patay, namatay yata yan sa cancer Ay, ulcer. Anghel daw siya. Sabi naman nila, kanilang paliwanag, ibig sabihin daw ng anghel, messenger. Sinabi nila yon, kinuha nila yung Revelation chapter 7 verse 3. Yung daw anghel na umakyat sa sikatan ng araw, yan daw si Felix Manalo. Kita nyo? Ibig sabihin, mesayero siya. Nino? Para siya magiging mesayero ng Diyos yan. Samantalang yung anak ng Diyos na si Jesus dinadaw nila tao. Bibigyan ko kayong magandang halimbawa. Ako at kayo mga nanonood ng video ito. Hindi po ba ang ating mga magulang, lalaki at babae, hindi ba kamukha natin silang tao? Nang sila po ay nagganimon, tayo po naging bunga. O kaya, sabi nila, si Jesus daw tao, hindi Diyos. Wala naman po. Si Maria at saka si Jose, bago sila ikasal, doon sa Mateo chapter 1, verse 18 hanggang 25, si Maria nagdadalang tao na. Nang pakasalan ni Jose si Maria. At hindi inalaw ni Jose si Maria hanggang hindi siya nakapagsilang. Sabi ng anghel yan, ang ipapangalan mo ko sa kanya ay Jesus. So sinunod ni Jose ang sinabi ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria, hindi na niya iniwala yan. O hindi niya iniwan. Para lang kayo merong idea.
walang nangyaring animon sa pagitan ni Jose at Maria. Nagbuntis po si Maria sa pamamagitan ng Santong Espiritu. O sige, tuloy natin. Ay, kabunyo. Wala na. Oh. Hindi, yan yung yan yung sinasabi ng DDS, leader. Leader yan ni Mike Defensor. Nakita ko laging kasama ni Mike Defensor. Itong Councilor Rani Ludovica na to. Ang inaasahan nila, kahit si Harry Roque nasa abroad, sabi ni Harry Roque, mga Katoliko, pumunta na kayo. Samahan nyo na ang INC. Yung mga kababayan. Sabi ni Harold Respicio, yung Vice Mayor sabi niya, ito na yung hinihintay natin. Nangangarap na sila ng people power Habang yung INC, ang dinadala nila, Marcoleta, issue ni Marcoleta. Pero, yung mga DDS na mga diehard, Duterte diehard supporters, hindi na. Ang naglalaro na sa kanila, people power na. Ito na yung hinihintay natin. Yan yung iniisip nila Eric Celes, nila Jing Paras, nila retired Major General Pokis, nila Harold Respicio. Yun na yung kanilang naglalaro na sa isip nila, ito na yun. Kahit si Guanzon wala naman doon, ganun din, sabi ni Guanzon. Yung mga DDS, si Harry Roque, nasa abroad, ang panawagan na nila, people power na, ito na yun, tatapusan na ito ni Bangag. Sabi ko, nangangarap ng gising tong mga DDS na to. Tapos ngayon, ang sabi nila, hindi sila aalis, walang uuwi. Ganun. Wala daw uuwi, walang uuwi. Sige nga, hindi kayo uuwi. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Nung isang araw, nag-live na ako nito. Sabi ko, ang people power, hindi naman ganyan. Saan ka naman kami, veterano kami, ng people power 1, people power 2. Kasama kami dyan. Hindi ganyan ang paglulunsad ng people power. Kaya nga hindi naman kami nananawagan ng people power. Bakit madali ba ang people power? Hindi ganyan yan. Tapos sasabihin nyo, hindi kami aalis dito hanggat hindi nagre-resign si PBB. Ay, pagtatawanan kayo niya ni PBB. Sige nga. Sabi, di ba, may sabi na niyan si PBB. Sabi ni PBB, bakit ako magre-resign? Oo nga naman. Ang tagal-tagal niyang pinangarap na makabalik sa pwesto ang Marcos. Pinaghirapan nila yan ng matagal, pinagplanuhan ng matagal, tapos nanalo siya. Nakaupo na bilang presidente, tapos papag-resignin mo lang. Di ba? Magre-resign ba yan? Hindi yan magre-resign. Siguro kung milyon-milyon ng tao, 2 milyon na katulad ng EDSA 1, punuin ninyo ang kahabaan ng EDSA. Yun. Yun yung hindi nyo yan kaya. Yan? Paano kayo makakamobilize ng milyon? Siyempre, bago ka magiging milyon, 100,000, 500,000, 100,000. Bago ka magiging 100,000, may 50,000 ka. Bago mag 50,000, may 20,000. Bago ka mag 20,000, may 1,000, 5,000. Nagsimula na sana yung iglesia, parang sila muna yung nagpasimula. Pasikreto, pasurpresa. Madaling araw nung kahapon. Pero ilan sila? 3,000. Nag-12,000. Pinakamataas nilang bilang kagabi, 14,000 yata yon. Day 2, sabi nila 100,000. Wala namang 100,000. Kaya sabi nito ni Rani Ludovica, hindi kami aalis dito hanggang hindi nagre-resign si Bibi. Sige nga, huwag kang aalis dyan Huwag kang aalis. Kahit umalis na yung mga INC at mga kasamahan nyo, huwag kang aalis. Sinong kasama mong hindi aalis? Ilan kayong hindi aalis? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang na naman, isa na namang pagkakataon na nabigo na naman ang panawagan ng mga DDS ng kanilang people power. Kaya
Kailan kaya mangyayari ang kanilang people power? Wala yan. Nangangarap kasi sila ng gising sa ganyan. Tapos sasabihin nitong hindi kami aalis hanggang hindi nagre-resign si PBBM. Magre-resign ba yan? Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. O nga, Rodon dito wag kang aalis dyan. Para di raw siya aalis. Pati yung Vice Mayor ng Mercedes na si ano ba yun? Yung sigaw na sigaw. Ang papel doon, sigaw lang eh. Yung Vice Mayor ng Mercedes, walang ginawa yun, kundi sumigaw na sumigaw eh. Hindi ko alam kung nadisbar na nga, pinadidisbar nila yun eh. Hindi raw siya alis. Sige, tignan nga natin. Huwag daw siyang alis. Tama-tama, para walang Vice Mayor ng Mercedes. Sige po, ganito na lang. Nakakatawa po itong mga alagad ni Satanas na ito eh. Kaya kung sinabing alagad ni Satanas, kasi nanggugulo sila eh. Yan ang katangian ni Satanas, magulo. Walang katotohanan sa kanya. 1:8:44. At ama ng mga sinungaling. Hindi ba nagsinungaling si Marcoleta? Sinungaling. Ang daming pagsisinungaling ginawa ni Marcoleta. Isa ba Pilipisi? Nakita niyo nung araw yun? Di ba nasa social media, sinabi niya ngayon, kinabukasan, di ba salita na naman niya? Hindi ko sinabi yan, sabi niya. Sinungaling talaga. Sige, pagtatapon na natin yung mga sinungaling na yan. Kung inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Moons. Ako kayo.